Good morning po sa bawat isa at papasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Missionary Salvador Paredes po. At dumako tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa Matthew 18:34 and 35. Ang sabi po ganito, "And his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses." So dito po mga kapatid, makita natin yung ang sabi nga po, our Father will do likewise. Kung ano yung ginawa natin, yun din naman ang gagawin sa atin ng Panginoon. Ang story mga kapatid dito ay meron pong isang master at meron siyang mga alipin na ang isa sa kanyang mga alipin ay may pagkakautang sa kanya ng 10,000 talents. At ngayon, ang ginawa niya ay siningil niya ito at pagkatapos ay anong hindi makabayad ay ipakukulong niya ito hanggang sa makabayad, pati ang kanyang mga pamilya ipakukulong para makabayad, ano po, at ipagbibili para makabayad. Ngayon, nagmakawa itong alipin nito at ang sabi, patawarin mo ko, no? At magbabayad din siya. Ngayon, ang ginawa po, pinatawad siya dahil nahabag sa kanya. Ngayon, no, habang naglalakad tong alipin na ito, nakita niya yung isang kapwa niya alipin na may pagkakautang sa kanya ng 100 pennies. So, ang ginawa niya po ay siningil niya ito, pinitsurahan ito, pagkatapos ay siningil niya ito. Nung hindi makabayad, ay kanyang binugbog at ipinakulong. May nakakitang kapwa alipin. Ang ginawa nung mga alipin nakakita ay sinumbong sa kanilang master. At ang ginawa ng master, pinatawag yung kanyang alipin na pinatawag niya at bakit ikaw sinisingil ko, nahabag ako sa iyo. Pero ikaw, nung sinisingil mo yung kapwa mo alipin, wala kang kahabagan at binugbog mo siya at pinakulong mo. At ang ginawa po ay pinakulong din siya hanggang sa makabayad at ibinenta pati ang lahat po ng kanyang mga ari-arian. Ano po? At ay makita natin itong story na ito ay nagpapakita sa atin ng ilang maraming mga bagay. Una po, that we are all recipient of the goodness of God. Hindi lamang po goodness ng Panginoon ang natamo natin. Pagpapatawad, goodness ng Diyos, grace ng Panginoon, mercy ng Panginoon. Lahat ng bagay mga kapatid, bukod pa po doon sa mga provisions, everything, we are all recipient of God's goodness. At nagtamasa tayo dyan. Marami tayong pagkakasala sa Panginoon. Everyday, pinatatawad tayo ng Panginoon. Not only that we are all recipient of the goodness and forgiveness of God, makita rin natin we are to extend what we have received from God. Yung tinanggap natin ay dapat nating i-extend sa iba. Bakit to? Kasi nakalapsa tayo ng biyaya. Tayo nakaunawa ng kailangan natin ng pagpapatawad, naranasan natin kung paano patawarin, kung paano mahalin, kung paano i-provide ang Panginoon, paano siyang naging mabuti ang Diyos sa atin sa lahat ng mga bagay. So yung ganong tinanggap natin, we are to extend, mga kapatid, sa mga taong nakapaligid sa atin. That's yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And that is the purpose ng church din naman. Na tumanggap tayo ng pagpapalat biyaya, so we are to extend those goodness and grace and mercy and forgiveness ng Panginoon. Now, hindi lang po yan, makita rin naman natin that we are all accountable. Noong hindi po nagpatawad yung alipin, siningil siya. Siningil siya. Bakit? Kasi we are expected, mga minamahal, na tayong mga nakaunawa, tayong mga nakalasap ng pagpapala ng Panginoon, we are all accountable, mga minamahal sa Diyos. At dahil po doon, tayo yung mas nakaunawa, tayo mas nakatanggap ng pag-ibig, tayo nakatanggap ng awa, ng biyaya, mas naunawaan natin ang kondisyon o kalalagayan ng mga taong wala pa sa Panginoon, mga taong talagang nangangailangan ng biyaya ng Diyos. At doon papasok, mga kapatid, yung role natin bilang mga mananampalataya to extend those grace that we have received from the Lord, those blessings that we have received from the Lord, those
blessing of salvation, the blessing of forgiveness na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya po mga kapatid, sa Panginoon, as we go on in our spiritual life, maintindihan po natin na kailangan talaga natin na i-extend ang anumang tinanggap natin sa Panginoon. Hindi naman tayo nawalan. Hindi naman tayo bagkus na ipakita natin sa tao kung sino ang Diyos na ating sinasamba at sinampalatayanan. Na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ay mapagmahal, na ang Diyos po natin ay mapagpatawad, maawain, mahabagin. Kaya po sa ganong bagay mga kapatid, as we extend yung biyayang tinanggap natin sa Panginoon, people realize mga kapatid that we have a very, very amazing God sa buhay natin. Wonderful God na mayroon tayo. Kaya po sa ganung bagay mga kapatid, let us extend those blessings na tinanggap natin sa Panginoon. At yun po ang patotoo na mayroon tayo sa mundong ito. Kaya nga, we are the Lord's representative in this earth. So, let us continue to be a blessing, a channel of blessing to other people. Salamat sa bawat isa sa atin ngayon. God bless us all. Lord, thank you sa iyong pagpapalat biyaya na tinanggap namin sa iyo. We are all recipient of your blessing. Now, Lord, help us na hindi namin ito ipagkait sa iba pa. Ang mga mananampalataya ay patuloy na nag-extend ng tulong. Huwag kaming magsawa, huwag kami, Panginoon, na huwag kaming mainip, huwag kaming magsawa, huwag kaming mapagod sa mga mabubuting bagay na tinanggap na mag-extend sa iba, sapagkat we are all recipient of your blessing and we are just channel of blessing, Panginoon, sa mas marami pa. Lord, help us. Salamat po sa bawat isang nakikinig, mga mananampalataya, ang Pastor Let Naba and Ma'am Liza sa kanya pong pamilya, sa kanilang pamilya, at maging sa IBC Naga. Lord, thank you for all the goodness that you have extended to them and that we have received and experienced those goodness na tinanggap nila, Panginoon, na in-extend sa amin. Lord, thank you po, and help us, Lord, to extend din naman yung mga blessing na ito sa iba pa upang mas marami pa, Panginoon, ang makakilala sa iyo at makaunawa na ng iyong tunay na pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Thank you po. Tulungan mo po kaming patuloy. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po.